Hello, what's up mga ka-experience, at ito na naman ang mga buhay OFW. Kailangan na naman nating bumalik sa bansang pagtatrabahuan natin. Kailangan na naman nating kumayod sa ibang bansa. Bago ako bumalik sa ibang bansa, ito talaga yung parang ritual ko na kung okay lang yung panahon. Talagang pupunta muna ako sa Simala bago ako mag-travel kinabukasan balik sa ibang bansa. So ito, nag-sea trip kami na 1 oras, tapos nag-bus kami ng 3 or 2 oras. Kalahati nito. Tapos nakarating na kami ng Simala, so hindi masyadong maraming picture dahil bawal siya, as in napakahabang pila, sobrang init sa labas, okay naman, so worth it naman lahat. Magpapasalamat tayo sa mga blessings at sa mga guidance niya. Tapos ang dami na talagang pagbabago dito. Ito yung pinakauna kong punta dito dati, when hindi pa ganito, is siya 2006. At yan po, pumunta ako dito, nanghingi ako ng guidance para sa exam. So, after 2.5 hour, nandito na po kami sa Liloan Port, na kung saan malapit kami maiwan ng ferry. So, kinabukasan, tayo po ay babalik na bilang OFW. At ito po yung pinakahirap sa lahat-lahat. Yung pagbalik mo, gusto mo bumalik or hindi. Pero kailangan nating bumalik kasi nga wala tayong pagkukunan sa mga pangangailangan natin. So, hanggat kaya pang maging isang OFW, laban. So nga pala, nandito na pala ako sa aeroplano. Makikita ninyo naman. So, yung okay lang, laban ulit, balik ulit tayo. Dala ang mga pangarap sa buhay. So, nandito ko sa Dumaguete, papuntang Manila. So, ngayon, nandito na po kami sa Himpapawid. So, after 1 hour, nandito na po ako sa Manila. At ngayon, hinahanap ko po yung OFW lounge ba yun? Na kung saan magkukuha ako ng OWA card. And then, kailangan mong pumila muna bago makuha yun. So, after that, papunta na naman tayo sa ibang bansa na kung saan dala ang lahat ng pangarap at kailangan natin ng tibay ng loob, lakas ng loob, mentally, physically strong. O diba, spiritually na din. O, yan ang talaga. So, palipad na po kami papuntang Singapore. Ito po ay kailangan natin ng pagdadasal, magdasal para sa safety natin. Na makarating na safe. And then after 3 hours, ito po ay palapag na po kami ng airport sa Singapore. So, di ba nabanggit ko na pupunta ako ng Simala para maghingi ng guidance for board exam. Ito na po yung result. So, isi-share ko po sa inyo kung paano po ako nakapasa, kung ano yung struggle sa buhay. So, what's up mga ka-experience? Ito po yung behind the scene kung paano ako pumasa sa board exam. Yung gabi, ginawang araw, okay lang na matulog na 2 oras for how many months. At nag-collect ako ng mga pang-review. At ito po yung sandata ko para hindi makatulog ng gabi. At nag-self-review. At in-update yung sarili. At kasama ko po si Sir Melvin sa paglalakbay na ito. At hindi po kayo mabibigo pag si Sir Melvin po yung kasama ninyo tuwing nag-self-review kayo. Kahit nasa ibang bansa, ginawang radyo na po si Sir Melvin habang nagbe-bake, naglilinis ng bahay, kung saan ako nakarating. Si Sir Melvin po ang aking kasama sa self-review ko. So, ika nga, ang kasabihan is, pag may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, kung gusto mo talaga magbigay ka ng oras, kailangan mong matutong self-management sa sarili mo. At yung pagiging OFW, hindi habang buhay. Kaya kailangan natin ng may backup para pag-uwi ng Pinas, may magagamit tayo. Hindi habang buhay na lang na mangarap tayo at hindi kikilos. Kailangan nating pagtiyagaan at kumikilos din, di ba? So, ito po ang aking pang-araw-araw na ginagawa na may headset, pagising sa umaga, pag-alis na ng amo,
talagang nakakabit na yung headset sa tainga. So, hindi po ako nawala ng pag-asa bilang OFW. Kaya, salamat po talaga Sir Melvin. Sinabay ko po lahat-lahat. Ginawa ko na po lahat-lahat. Na para bang araw-araw ko na lang naging jowa si Sir Melvin for how many months para lang may sagot sa exam. So, every Sunday, nag-Sunday service muna ako. And then after that, nagre-review na naman ako from 10 a.m. until 9 p.m. ng gabi or 10. And then, hindi nawawala po talaga yung gabay ng Panginoon na kailangan natin ng backup kasi hindi naman natin kaya na tayo lang, kundi kailangan din natin ng gabay. O, diba? And was raised from the dead when you were made righteous in Him. That's all the work of God the Father through His Son by the power of the Holy Spirit. Jesus gave His life because He loved you. He came down to where you were, that He might bring you to where He is. Friend, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. If that is you, wherever you are right now, pray this prayer with me from your heart. Di na ako kalimtan ni nga lugar na naghatag na ako peace of mind, na walay gubot, walay saba, na ay aircon o na ay wifi. So here we go. 3 months na akong tinambay dire hantod alas 9 sa gabi. Yung nag-self-review ka, tapos yun na ang weeks kung saan exam na. Nandoon pa yung alaga mong may sakit, ayaw magpaiwan mag-isa, gustong katabi ka or nandyan ka sa tabi niya. Iyan lang po ang buhay. Kaya sabi ko, magdala ako ng mga papel dito at wag kang magagalit. Kaya ayun, okay naman sa kanya. Tapos paghapon naman, habang nagluluto ako, kailangan ko ding katabi. Hindi nawawala talaga. Kaya kailangan yung tainga naka-ready habang nagluluto. Yung minsan pagod ka sa buong araw, tapos pagpasok mo sa kwarto, kailangan mo talaga munang huminga ng malalim, tapos matulog ka or mag-self-review. Free medical clinics through the years. This recent trip in Tondo, just 3 weeks ago, I have never seen so. Minsan talaga sa buhay, dumating yung breakdown, yung wala kang tulog, tapos ang dami mong iniisip. Lord, kaya na ako ni. Mapasar ko sa board exam. Promise, kaya na ako. Pag wala naman yung mga employer ko, ito naman ang mga ginagawa ko sa buhay. Habang nag-fix ng mga ganito, ayun, nakikinig pa rin kay Sir Melvin. Hindi nawawala yan. So, naging constructor ako dito sa buong bahay. Habang nakikinig, may mga ginagawa, kailangan mo din talagang back up sa Sir Melvin. Every time, anywhere, everywhere, talagang ewan ko na lang. Big adjustment talaga siya sa buhay. Pero sulit naman talaga with Sir Melvin. Thank you, Sir Melvin. Readings and topic history, meanings and discourse. Ayan, memorize natin ito. Meron pa, itong TTL. Okay, mag-graduate. Napakarami, ayan. So, sa mga new curriculum dyan, hinay-hinay na po sa pagtag sa kanila, i-follow. Dahil po, I will make contents after na po sa inyong October lang. Okay? So, chill lang tayo. Ayan. Hello, sir. New curriculum here. Yes, very good, sir. Alexander. Para po sa mga new curriculum, huwag yung isipin na bago lahat. Of course, may dinagdag lang. Pero, again, This is love and respect, not worship. Remember that? Amen, amen. So, from March up until now, June 7, ito yung last day or off day na may mga papel ako na magtambay dito. Sana Lord, papalarin ako at kakayanin ko ang board exam June 8. Bukas po, alauna hanggang alas 11 ng gabi. Tatlong kategorya na from General Education, Professional Education, Specialization na TLE. So, Lord, i-surrender ko na sa iyo lahat. Bago ako nag-take ng board exam, nagsimba muna ako, sinurrender ko lahat sa Panginoon na sana'y mapapasa ako sa exam at saka yung mga gamit ko, hindi ko ginalaw kung saan ko nilagay last bago mag-exam. Worth it, bulletin na isa kabutilya, bato. 6 months na pinagtsagaan maghanap ng
para may matunan. And then 6 months old nga gabilar, diba? O siya from Gen Ed. Ang TLE may grabe, sulit ang TLE, grabe ang TLE. Maabot kag food, maabot kag dressmaking, maabot kag ang TM may grabe, ang daming lumabas sa TM. Then agriculture, masonry. Anak ko kay died hard, dedicated sa akong self-review nga ni ingon nagali sa alaga ako ana na imong mga papel on anak. Fast forward, so ito na po yung nakita ko mga 5:30, so parang kinakabahan ako kaya nilayo ko muna sa sarili kong cellphone. And then after mga 6:30 chinek ko, nakita ko yung pangalan ko, hindi ko alam kung ano yung naramdaman, yung parang worth it yung pagod, puyat, stress ka, pressure ka, ang daming galang inayawan mo, ang daming mga saang gusto mong pupunta, hindi mo pinuntahan kasi nga focus ka ang kailangan. Walang pamilya ang may alam nito, sarili ko lang talaga at ang Panginoon. Sa gabay niya, nakapasa ako. Thank you.